Ito mga kapatid, panoorin natin itong video mula rito sa BRP Sierra Madre. Ito'y sa title pa lang, no? Sa pangalan pa lang ng channel niya, alam natin ito'y nakafocus mainly dito sa West Philippine Sea. Kaya hinihikayat kita, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa kanyang YouTube channel, subscribe ka. So panoorin natin itong video to. Sabi rito, West Philippine Sea Weekly. O ano to, siguro pang buong linggo. Trolls, treaties, and territory. Sabi rito mga kapatid, basahin natin. West Philippine Sea Weekly Trolls, Treaties, and Territory ay weekly in review June 6 to 12 October, sabing ganon. O siguro June to October 12. From troll farms to treaties, yung mga kasunduan, pressure intensified. In Manila, Chinese-linked influence fronts were exposed. Well, alamin na lamang natin mga tol, kaysa basahin natin, alamin na lamang natin ang detalye. Bigyan natin ng reaksyon, bigyan natin ng komentaryo at syempre bilang mga Pilipino, mga kapatid, no, mahalaga para sa atin ang West Philippine Sea. Diba? Dahil bukod yan na sa ating soberanya, napakayaman yan na dapat pakinabangan natin. Tayo, etong bansa natin mga tol, at hindi lang yung mga mamamayan ngayon kundi pati ng mga susunod nating henerasyon. At tayo sinasang-ayunan ng batas, tayo yung kinakatigan ng batas mga kapatid. Kaya dapat, kailangan natin ipaglaban yan. Kasi kung hindi natin ipaglalaban yan, automatic, talo tayo. Surrender na agad yon mga tol. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga katol. Same sea, same story. But last week, China's playbook got layered. China's playbook got layered. Not just water cannons, but Wi-Fi. The pressure hit both our ships and our feeds. A Reuters investigation traced a web of Chinese-linked PR fronts in Manila Infinitus, Nihao Manila, and their award circuits. So sa madaling salita mga kapatid, hindi lang yung mismong mga pag-atake nangyayari dito sa West Philippine Sea ang kailangan bantayan, kundi pati mga kapatid yung nandirito sa internet. Kasi lahat tayo may access na, di ba? Lahat tayo may cellphone. Hindi ko alam, wala pa akong kilalang tao na walang cellphone Lahat meron, ultibong bata, mga kapatid, meron ng cellphone ngayon. So lahat yan, pwedeng makakuha ng mga information. Di natin alam kung totoo ba o tama yung nakukuha nilang information. Kasi nga mga kapatid, etong China, ayon nga rin sa mga report, galing din dito sa Reuters, is nagbabayad sila o kumukontrata sila ng mga firm, no, para magpakalat ng mga pahayag. Sabi nga dun sa ibang ulat, galing to sa ibang ulat, hindi galing sa akin to mga mapanlin lang daw na mga ulat para makuha ng China ang West Philippine Sea sa Pilipinas. Ayun yan mga tol sa mga report, no? Yan ay batay lamang sa mga report, no? So panoorin natin. Tuloy natin to mga tol. All pushing Beijing's talking points. It wasn't tourism PR, it was influence ops dressed as friendship. Influence campaign. So hindi siya hindi siya para sa mga turista, mga tol. It wasn't tourism PR, it was influence ops dressed as friendship. Posts praising peaceful cooperation drowned out real reports of harassment. The goal? Flood the feed until truth feels optional. The DFA didn't mince words. So ang ibig sabihin mga kapatid, dito sa mga ipinapakalat na to is pinapalabas dito mga tol sa mga pinapakalat na information daw na ang Pilipinas at saka China is close. Talagang malapit magkaibigan, no? At walang nangyayaring kahit na anumang hidwaan. Para ang layunin daw is matabunan ang mga nangyayaring panghahara sa karagatan, matabunan yung mga problemang kinakaharap sa pagitan ng Pilipinas at China. Well ako, personally mga tol, okay lang sana Diba? Kasi totoo naman na gusto natin din maging kaibigan ng China, 'di ba? Kasi sa mahabang panahon pa ng mga Kastila, kasama na natin dito mga Chinese, 'di ba? Maraming mga traits, maraming mga kasanayan dito sa ating bansa ang nakuha na rin natin sa kanila. Yung iba nga akala natin Pilipinong lingwahe pero lengguwahe pala ng mga Chinese 'di ba? Alam mo, mga tsinelas, diba? Galing din sa kanila 'yun Yung iba pang mga mga lumpia, mga ganun Shanghai, doon pala sa pangalan 'di ba? So titingnan natin pagkaing Pilipino, hindi pagkaing Chinese yan mga noodles pancit, 'di ba? Marami na tayong mga nakuha sa kanilang kultura kasi nga sobra na nating tagal kasama itong mga 'to.
Ngayon lang talaga nagkakaroon ng problema since 2012 nga mga kapatid nung lumala na ng tuluyan yan. Dati paunti-unti pa lang yung pagsakop nila eh. Kasi mula nung 1947 nung sinimulan nilang iguhit yung imaginary line nila na 9-dash line. Pero hindi pa nila ganun ka-agresibong iginigiit yun. No, eto lang nung talagang sobrang lumalakas na sila ng lumalakas, mas nagiging agresibo sila sa paggiit ng kanilang labag sa batas illegal na claim na kahit nga ang arbitration hindi sinasang-ayunan yun. Tuloy natin. After new reinterpretations of our maritime boundaries popped up, the department reminded everyone. The Treaty of Paris. Yan, Treaty of Paris, 1898. Biruin mo kung gaano nakatagal ha. Compare mo yan doon sa 1947 9-dash line. 1947, eto 1898. Ito yung panahon mga kapatid na binili na ng Amerika ang Pilipinas sa mga Kastila. Doon na natapos mga tol yung pagsakop ng Kastila sa atin for over 300 years. Ganun katagal tayong sinakop ng mga Kastila eh. So nagkaroon ng Treaty of Paris, binili tayo ng Amerika mga tol dito sa mga Kastila. Ito yun, Treaty of Paris. No, tuloy natin. 1898 and the Treaty of Washington 1900. Ito naman ngayon yung Treaty of Washington 1900. Kanina 1898, so plus 2 years 1900. Ito yun, kung makikita mo mga kapatid, napakalaki talaga ng nasasakupan ng Pilipinas. Oh. Napakalaki yan. Ito yung territorial waters natin eh. Yan, yung nakadikit mismo dito sa Malahugis, Kabayong bansa natin. Yan yung ating territorial waters, dikit na dikit, no. Ito naman yung sa atin. Ito yung Treaty of Washington. Kung makikita mo mga tol kumpara mo dun sa 1947. Napakalayo ng diferensya. O ito mula 1900 o di 47 years pa ang diferensya nun. 47 years pa mula nung iguhit nila yung kanilang 9-dash line. Already defined Philippine territory long before Beijing built artificial islands. And the 2016 Hague ruling reaffirmed it. The West Philippine Sea is within our exclusive economic zone. Period. O, di ba? Tapos 2016, sinang-ayunan pa yan mga kapatid ng Permanent Court of Arbitration. Releases ruling on the Philippines claims West Philippine Sea versus China. Yung West Philippine Sea naman mga tol, yung word na West Philippine Sea o name na West Philippine Sea, nagsimula naman yan mga tol nung panahon na ni Pinoy. Okay tatandaan ninyo mga tol, nagsimula yan nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Doon niya na ipinag-utos na etong ating exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas, yung 200 nautical miles exclusive economic zone, is pinangalanan niya na, tinawag ng West Philippine Sea. Pinag-utos niya sa lahat yon na ang magiging tawag dyan is West Philippine Sea. So yun na yun. Pero syempre, tulad nga nung sinasabi natin, tayo lang ang nagpangalan yan Yung West Philippine Sea, inimbento lang natin yun. Pinangalanan lang natin yon. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi nag-e-exist yung West Philippine Sea. Kumbaga parang ikaw, tao ka, pero binigyan ka ng pangalan. Kahit alisin yung pangalan mo, kahit palitan yung pangalan mo, ikaw pa rin yan. So ganun yun mga tol. Alisin man natin yung pangalan yan o palitan man natin ang pangalan yan, andyan pa rin yung 200 nautical miles exclusive economic zone natin na pinirmahan ng mga kapatid natin noong 1982. Pati China, pinirmahan na rin nila yan. Nagkaroon na tayo ng kasunduan Bawat mga bansa mga tol, meron niyang kanya-kanyang 200 nautical miles exclusive economic zone. Kaya nga nagtataka tayo, ba't kayo pumirma? Diba? Nakapirma kayo dyan Isa kayo sa signatory state dyan Ba't di nyo ginagalang? International law doesn't bend to viral posts or vague maps. And on the defense side, Secretary Teodoro called it out straight. If we don't defend, we lose. If we don't defend, we lose. Kung hindi natin ipagtatanggol yan, matatalo tayo. Because silence isn't peace, it's surrender by default. Because silence isn't peace, it's surrender by default. Sabing ganun. Yung pananahimik daw mga kapatid ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Kasi ganun ang gustong mangyari ng iba Diba? Okay naman daw dati nung administrasyon nung nakaraang administrasyon, wala namang mga ganitong mga bagay, wala namang ganitong mga harassment, wala namang ganitong mga issue dito sa West Philippine Sea. Tahimik daw, payapa. And tanong, payapa nga ba talaga? Hindi mga ba talaga nagtatayo ng isla ang China dyan?
Nananatili bang malaya yung ating mga mangingisda na nakakapangisda? Hindi naman di ba? Hindi lang nababalita pero sabi, it's surrender by default. Kung nananahimik lang tayo at hindi natin pinapansin, ibig sabihin, sinusuko na natin yan. Tanong, comment lang to pwede kayo magbigay ng comment dito sa tanong ko. Payag ba kayo na isusuko na lang ng Pilipinas ang West Philippine Sea for the sake of peace? Para wala na daw problema, para wala ng away, hayaan na lang natin yan. Tanong, payag ba kayo doon? Comment kayo sa ibaba. The message was simple. Sovereignty has receipts and they go back more than a century. Meron tayong resibo dito sa ating soberanya at hindi natin to inimbento kamakailan lang. Kung babalikan natin centuries mga kapatid, mula 1898, 1900 mga tol, up to now, di ba? More than 100 years na mga tol. Di ba? More than. Meron na tayong resibo na yung West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone is nandiyan na talaga. Diba? Wala pa yung 9 dash line nila dahil sinimulan lang naman nila yon 1947. Just days later, that warning was tested. On October 12, a China Coast Guard ship, number 21559, fired a high-pressure water cannon and rammed the BRP Datu Pagbuaya near Pagasa Island. Well, yan, hindi na bago yan. Matagal nang ginagawa nila yan. Pero ang kakaiba lang sa pagkakataong ito, mga tol, hindi na to easy. Ito'y mismong territorial waters na natin. Ibig sabihin, teritoryo na mismo natin to. Striking a Philippine vessel on a humanitarian mission for local fishers. The intent was unmistakable. Intimidate, document, deny. Intimidate, document, deny. Paulit-ulit yun. Paulit-ulit mga tol. I-intimidate nila tayo. Diba? Bivideohan nila tayo. Pagkatapos mga tol, pag ipinalabas na nila yan sa kanilang media, dine-deny na nila. Hindi sila ang may kasalanan, hindi sila ang nanguna, hindi sila ang nangharas. Lahat yon tayo. Tayo illegal na pumasok sa kanilang teritoryo, yun ang sinasabi. Tayo ang lumapit sa kanilang barko. Tayo bumangga. Tayo nagsagawa ng mga dangerous maneuver. Lahat mga tol, tayo. Tayo may kasalanan. Kaya nga sinasabi nila, di ba, Philippines is a genuine troublemaker. Diba? Inuulit ko lang kung ano yung sinasabi nila sa atin kasi yun talaga yung pagkaka-describe nila sa atin mga tol, no? Pero mo kung sino pa yung hindi pumapalag, kung sino pa yung hindi nag-release ng water cannon ni minsan, kung sino mga kapatid yung laging nasisira ang barko, sila pa yung troublemaker. Antindi, di ba? The incident drew swift international condemnation. 7 foreign missions from the US, UK, Japan, Australia, New Zealand, Finland, and the European Union. Actually, sapat na patunay na to Etong mga kumukundi ng bansa, sapat na patunay na yan mga tol para masabi nating illegal talaga sila. Kasi etong mga bansang to, kinikilala nila yung hatol ng Court of Arbitration. Diba? Kasi international yun mga tol Kaya nga merong batas para magkaroon tayo ng kapayapaan. Pero kung hindi mo igagalang ang batas, edi wala ring kapayapaan sa kahit saan mong dalhin yan Kahit nga sa loob lang mismo ng bahay nyo merong rules and regulations sa mga magulang mo. Kapag yan sinuway mo, suwail ka, di ba? Nagkakaroon ba ng kapayapaan sa sambahayan? Hindi ganun din sa barangay, merong batas o bawal magtapon ng basura dyan o bawal ka pumarada ng double parking o bawal kang pumarada sa harap ng gate ng kapitbahay mo. Kapag yan ay nilabag mo, nagkakaroon ng away. Nagkakaroon ng kaguluhan kasi nga hindi ka marunong rumespeto ng batas. At the same time, hindi mo rin nire-respeto yung mga kapitbahay mo. Di ba ganun din nangyayari dito sa West Philippine Sea, dito sa ating karagatan? Magkakapitbahay tayong bansa rito Di ba? O binigyan na tayo ng kanya-kanyang lugar natin. O 200 nautical miles, diyan ka lang, wag kang lalagpas. O 200 nautical miles Philippines, diyan ka lang, wag kang lalagpas. Sa China, diyan ka lang. Ang problema, ang gusto ng China, bakit baka bibigyan ng 200 nautical miles? Akin lahat yan. Di ba? Ayun nga nangyari mga tol. Kaya tayo merong gulo rito. Called the attack dangerous and unlawful, urging China to respect international law and the 2016 arbitral ruling. Panawagan para irespeto daw ng China ang international law at ng 2016 arbitral ruling. O biruin mo yung mga bansa na nanawagan, respeto nyo naman ang international law. They test us at sea, they twist us online, but truth does not yield. Anchor on truth.
stand together. Guard what's ours. See the pattern. Share the truth. So yan din mga kapatid yung purpose ng ating reaction video, no? Kasi bukod sa mga balita at mga video tulad nito na pinapanood natin, 'di ba? Mas napapalawak pa natin mga tol sa pamamagitan ng reaction and commentary. Mas napapalawak pa natin mga tol yung dapat nating maintindihan tungkol dito. Sa pamamagitan din minsan na pagbibigay natin ng mga example, mas nasisimplify natin yung message na gusto nating ipahatid. 'Di ba? Napakasimple lang kailangan nating irespeto ang batas kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan. 'Di ba? Pero hangga't hindi ka rumerespeto sa batas at sa mga kapitbahay mo, 'di ba? Walang mangyayari sa kapayapaan na sinasabi natin mga tol. At the same time, lalo lang gumugulo. Lalo lang gumugulo. Tapos sila pa mga kapatid pagdating sa online ang nagsasabing, malaki man o maliit na bansa dapat makaranas ng pantay na pagtrato. Diba? Sila nagsasabi nun mga tol, pero tingnan nyo ang nangyayari. Iba ang nangyayari sa realidad, iba ang pinopost nila, iba ang sinasabi nila online. Kaya sa mga nakakabasa, wala naman palang problema sa pagitan ng China at Pilipinas diba? Wala, sa ibang bagay walang problema, sa kalakalan walang problema, pero dito sa karagatan meron, malaki ang problema diyan kasi nawawala ang respeto diyan 'di ba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.